Sa mga umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Sa mga netizen po dyan, pasensya na po kayo kasi hindi masyado ako nakablog ngayong araw na to kasi sobrang busy po. Sa mga supporters ko din po dyan na solid Kim Pao at sa mga bashers ko din po at sa mga nanay at tatay po natin, mga kapatid at kuya, lola at lolo, maraming salamat po sa suporta sa aking vlog at gusto ko rin po magpasalamat sa atin sa Panginoong May Kapal na nagbibigay po sa akin ng idea kung ano po yung aking i-content at gumagabay po sa atin sa ating pang-araw-araw po. Maraming salamat po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update at iba pang showbiz ganap po sa mga taga-showbiz. Ayon po sa aking legit na source po ay hindi pa umuwi sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino kasi nga po nag-e-enjoy muna sila sa Amerika. Ang Amerika kasi po ay malawak. Hindi natin alam kung nasa saan banda sa Amerika sila kasi hindi natin mai-pinpoint eh. Siyempre sa publicity pa kasi mahirap kasi pag yung lahat ng mga post nila, lahat ng mga ganap ba nila ay minomonitor kasi ng mga fans nila. Kaya ang gusto kasi ng mga Kim Pao, hindi na sabihin kung saan yung location nila sa Amerika at kung saan yung moment nila. Ang importante kasi po sa Kim Pao ay yung may nakamonitor lang sa kanila at minomonitor lang nila ang kanilang mga fans. Ayon po sa aking legit na source po na kasama nila sa showbiz ay pagdating daw nila sa Pilipinas ay mag-i-start na sila sa kanilang bagong movie na kung saan po ay mas challenging daw yung kanilang movie sa ngayon. Sabi pa nga po ni Kim Chiu kung grabe daw ka-challenge yung linlang, mas malala daw ang challenging ng movie nila this coming year kasi may parang may third party na mahirap, basta mahirap daw sabi ni Kim Chiu. Very challenging daw masyado sa kanya. Kasi yung role niya kasi sa linlang is isa siyang nanay, 'di ba? Pero ang role niya kasi sa ngayong na movie nila is isa siyang mistress. Yun kasi yung role ni Kim Chiu. 'Di ba sa linlang is married siya kay Victor? Yung story kasi ng linlang before is married siya tapos na-failed yung first marriage niya and then sa second marriage niya na naman is na-failed na naman yung second marriage niya. So hindi siya mistress that time. Pero sa ngayon na gaganapin nila na bago nilang movie ba is mistress siya at parang ang original is parang pinagbibidahan ata ito hindi pa confirm to pero dapat sila na magsabi kung sino yung kasama ni Kim Chiu sa movie. Basta ang main character po ay sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po. Yun po yung pinaka main character sa kanila. Parang kukunin din po si meron ata din si Dominic Roque, parang ganun yung narinig ko. Pero hindi pa yun sure. Hindi pa yun sure at yun lang yung mga balibalita pa pero hindi pa yun sure. Ayon po sa aking legit na source ay ang sabi daw ni Kim Chiu kay Paolo Avellino na kakayanin daw nila yung kanilang movie sa ngayon dahil ang laki ng project daw na to. Dahil ang daming manager or management ang gustong kumuha kila Paolo at saka si Kim Chiu. Kaso nga lang, nag-stick po sila sa ABS-CBN. Dahil nga po, alam po natin ng ABS-CBN po ay doon po sila nag-umpisa sa lahat-lahat. At till now, nag-grow naman sila at naging successful. Kaya, laking pasasalamat din ng Kim Pao at tambalan sa ABS-CBN dahil sa full support po sa kanila at hanggang ngayon. Ayon po kay Kim Chiu, sabi po niya kay Paolo Avellino na sisikapin daw niyang pagbutihin ang lahat ng kanilang mga
karakter para sa ganun po ay magampanan daw nila yung kanilang trabaho bilang artista at saka bilang fans ng mga Team Pau Tambalan po. Ayon naman kay Paolo Avellino at tinanong naman siya tungkol kay Gerald Anderson at saka si Sian Lim. Yung interview kasi, may interview kasi kay Paolo Avellino pagkatapos ng event sa California kung saan po ay yung paalis na sila at on the spot ata siya ng isang netizen dun sa California na kung saan po ay tinanong si Paolo Avellino tungkol kay Sian Lim at saka si Gerald Anderson. Ang sabi naman ni Paolo Avellino sa kanyang interview ay kung siya daw ang tatanungin, okay lang daw sa kanila. Kaso nga lang daw, depende din daw kay Kim Chiu kung tatanggapin daw niya ang project or hindi. Kasi hindi daw naman si Paolo Avellino ang nasaktan ng 12 years. At hindi din daw siya yung nagosting, sabi ni Paolo Avellino. Kundi si Kim Chiu daw yung nakaranas ng ganon. Kaya sa madaling salita, ang decision po ay na kay Kim Chiu lahat. Ayun po yung sabi ni Paolo Avellino sa kanyang interview. Habang siya ini-interview at ang pangalawang tanong naman sa kanya kung ito ba ay boto ang kanyang mga magulang kay Kim Chiu at boto rin ba yung magulang ni Kim Chiu sa kanya. Ang sagot ni Paolo Avellino welcome naman si Kim Chiu sa pamilya namin at saka welcome naman ako sa pamilya ni Kim Chiu. Ang pinag-usapan lang namin doon ay kung talagang sino yung ready or especially si Kim Chiu kung ready na talaga siyang yung pang hinaharap ba, yung pang future na kung ready siya din, kung talagang kami ang magtadhana and then why not, yung sabi ni Paolo Avellino. Pero as of now, sabi niya, ang dami pa kasi kaming project at saka busy pa si Kim Chiu sa lahat-lahat ng bagay, sabi niya. Darating at darating po tayo sa panahon na kung kami talaga ay talagang kami na yan. Yan daw yung sagot ni Paolo Avellino sa isang fans. Ayon po sa aking puting ahas again po na nasagap ko na balita ay alam mo pala yung performance nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa ASAP California na kung saan po ay parang binati ko si Paolo Avellino doon dahil sintonado daw yung kanyang boses. Hindi ko alam kung sintonado or nasa music niya or ano po kasi parang lahat naman ng mga fans ay sumisigaw sa kanila at hindi naman yung pagkasintonado talaga ni Paolo Avellino ang napansin. Pero may mga isang buzzers talaga yung nakapansin na masyado daw sintonado si Paolo Avellino sa pagkanta at saka si Kim Chiu daw is parang hindi naman daw siya singer pero pinipilit na maging singer. Tama ba naman yan na sa dami ng blessing at saka sa dami ng palakpak sa Kim Pao tapos yun lang talaga yung napansin ng isang buzzers. Ang sabi niya, kung hindi Kim Chiu, ito yung comment niya po, Kim Chiu, kung hindi ka singer, wag ka na lang kumanta, masakit kasi sa tenga. Yun po yung isang comment ng isang netizen na kung saan po ay binabas po si Kim Chiu. At naman si Paolo Avellino, talagang swak po kayo ng boses ni Kim Chiu dahil sintonado po kayo sa pagkanta. Ayon po sa nag-comment na to, ay akala mo naman napaka-perfecto kung magsalita. Hindi niya iniisip kung singer ba siya or kung ano man siya dahil nga po sa dami ng pwedeng sabihin, talaga yung negatibo pa talaga yung kanyang pinili. Ewan ko kung anong intention nito na magsabi ng ganun sa Kim Pao Tambalan, para lang ba ma-appraise siya or para lang ba mag-viral or ano, hindi ko maintindihan kasi nga po sa dami ng pwedeng may comment sa Kim Pao sa kanilang performance, ang dami ko nang nababasa puro positive, pero ito lang yung napaka-negative na comment na binabas talaga ang Tambalang Kim Pao. Sige, ito nga yung sinasabi ito nga, rineplyan nga ito ng isang netizen na sabi po ng isang netizen na pinagtanggol po ang Kim Pao na ang sabi bakit? Singer ka ba para manghusga ka sa kanilang performance?
kung singer ka, ba't hindi ka mag-perform at kumanta din na kagaya nila? Ganun po yung sagot ng reply ng isang fans sa kanyang comment sa performance nila Kim Chu nung isang araw ba. Tapos, may mga isang fans po nag-reply na solid Kim Pao kami at kahit anong gawin yung panira kay Kim Pao ay hindi mababagong aming pasya kundi talagang Kim Pao talaga kami, Kim Pao forever, proud to be Kim Pao. Ayun talaga yung sinasabi niya na proud to be Kim Pao. Ibig sabihin po niyan ay ito ay solid fans na mga tambalan ng Kim Pao. Dito mo talaga makikita na kahit anong paninira sa kanilang idolo sa buhay ay palagi pa rin nilang ina-upgrade or hindi sila nadadala sa buzzers or di kaya talagang solid na solid po sila. Ayon na naman po sa aking legit na source po ay ang kapitbahay or ang barkada ni Kim Chu na si Darren Espanto po ay hindi siya po nakapag-perform sa kanyang performance dahil nga po tinakbo siya sa hospital at may emergency ata na sakit niya, parang ganun po. Dahil nga po si Darren ay isang singer din at best performance at hindi lamang po singer, barkada din po ni Kim Chu si Darren, best friend niya po sa Showtime at sila lang po yung palaging nag-uusap, ganun, palaging nagsasama at alam din lahat ni Darren kung ano yung ugali ni Kim Chu. Kaya si Kim Chu po ay nung nandun si Darren sa hospital ay agad niya po itong pinuntahan at binisita para makumusta si Darren kung kumusta na ba yung kanyang sitwasyon. At hopefully Darren Espanto get well soon para makapag-perform ka po sa inyong performance this coming year or this coming month. Dahil si Darren po ay isang best performance ng ABS-CBN po yan at sa dami ng kanyang award ay nagampanan din niya at nagiging host na din po siya sa ngayon. Kaya marami din humahanga kay Darren at marami din yung humahanga kay Darren, marami din yung nagbabasa kanya dahil nga po sa issue nila ni Kyle, ni tawag dito na yung anak ni Carmina noon. Yun po yung naging top issue kay Darren noon. Kaya nabas din si Darren dahil po sa issue na gano'n. Kaya maraming mga Pilipino po ang naghihinayang kung totoo man yung issue na naging sila ba or ano ba. Maraming Pilipino ang naghihinayang sa relasyon nila at yun po ay dahil bata pa sila at wala pa sila sa yung tinatawag na direksyon ba, yung future ba ay parang kumbaga pasantabi na lang muna yung gano'n at future muna yung pag-usapan at career. Yun po kasi yung nasa utak ng pamilya ni Carmina sa kanyang anak. Balik po tayo sa balita kila Paolo Avellino at saka si Gerald Anderson. Si Gerald Anderson po ay binigyan ng parangal dahil po siya po ay tumulong sa mga nasalanta ng bagyo dyan sa Maynila. Siya po ay binigyan ng parangal at rangko na naman, pinakamataas na rangko sa Navy. Kaya congratulations Gerald dahil isa ka sa mga hero na tumulong. Tuwing may bagyo kasi, tumutulong si Gerald sa mga bata na nasasalanta at hindi lang po bata, sa mga netizen po na nabahaan. Siya po yung tumutulong sa kanila. Hindi niya inisip yung pagka-artista niya, basta ang inisip niya po ay tumulong sa mga kapwa niyang Pinoy. Kaya po binigyan siya ng parangal dahil po sa kanyang kagitingan at ang kanyang pagpupursigi. Si Gerald po kasi ay isang Coast Guard at kaya po ay malaking pasasalamat din po ng community ng mga Coast Guard dahil sa ginawa ni Gerald Anderson. Sa showbiz naman na karir ni Gerald Anderson ay parang may nilulutong movie pero hindi pa confirm kung matutuloy yung movie nila ni Kim Chu kasi parang ang movie kasi nila second chance around, parang may pagka second chance yung may term na pagka second chance kasi parang hinihingi ata ni
Gerald Anderson kay Kim Chiu yung kapatawaran. Pero hindi niya lang ata masabi dahil nga po may girlfriend na si Gerald Anderson na si Julia at alam naman din natin na mainit yung tambalan ng Kim Pao sa ngayon, medyo complicated yung sitwasyon kung saan po ay gusto ni Gerald Anderson na magkaayos na sila ni Kim Chiu. Ayon naman kasi sa aking legit na source po ay, ang sabi po kasi, para daw matiyak na matapos na daw yung issue ng kanilang breakup ay dapat magkaroon sila ng project at para dun sa project na yun ay makapag-usap sila na masinsinan para may isa publiko na okay na sila. Parang ganun daw kasi yung gusto ng management. Kaso nga lang, sabi kasi daw ni Kim Chiu na ayaw daw niyang dumagdag or dagdagan pa ang kanyang issue dahil ang issue daw sa kanya ni Gerald at Kim Chiu ay tapos na. Yun yung sabi ni Kim Chiu. As of now, hindi ko alam kung tatanggapin ko yan or hindi. Depende na siguro sa panahon kung tatanggapin ko yan. Kasi may mga project pa naman ako sa ngayon at yun ay pagbalik ko sa Pilipinas ay mag-umpisa na kami sa project namin ni Paolo Avellino. So, priority ko yung project namin ni Paolo Avellino dahil nga po siya naman yung talagang katandem ko. So, ibig sabihin po yan is naririnig po natin kung gaano finite ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa publiko. Di lang po yan. Ang pagsalba din niya sa pangalan ni Paolo Avellino pagdating sa kanyang anak ay sinalba din yun ni Kim Chiu. Kaya si Paolo Avellino ay nakikitaan din natin na proud din kay Kim Chiu dahil sa kabila ng naririnig nila na pagbabashing sa isa't isa ay hindi nila kayang padapain ang Kim Pao. Kaya nga po sa mga magulang po natin diyan, kung nanonood man kayo or nakikinig man kayo sa aking vlog, saluduhan po natin ang Kim Pao, tambalan ng Kim Pao dahil mas pabor po sila sa mga netizen at sobrang pait po nila sa atin na gaya ng mga fans po nila. Alam mo sa dami ng mga tambalan mo, sa mga ganap mo, observe ko lang to. Gaya ng Kat Den. Pag kinukumpara mo kasi yung Kim Pao at saka si Kat Den, ang si Catherine Bernardo ay dumaan din sa 12 years o 11 years ada kay Daniel Padilla. Isa kasi Kim Chiu din ay 12 years kay Sian. Parang kung ikukumpara mo yung kanilang position sa ngayon is very similar. 'Di ba? Very similar talaga. Ang kwan lang, diferensya lang, si Alden wala siyang anak. Ayun lang. Si Paolo may anak. Pero hindi naman porke may anak si Paolo Avellino ay ibabash na lang po natin ng wala man lang yung wala man lang ka-respeto ba or dinidiscriminate at hindi ganoon po kasi ang pagiging daddy po ay very responsible. Nakikita naman natin yan na kahit gaano ka-busy si Paolo Avellino is very responsible po siya sa kanyang anak na si Aki. Kaya nga po sa mga netizen po dyan na palagi na lang nang babas kay Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ay tantanan po natin na mangbas or wag po tayo mangbas ng kapwa natin tao. Dahil nga po sila lang po ay nagtatrabaho at gusto rin po nila magkaroon ng income. Hindi po lang yan. Kung talagang may mga ugali sila di sana lahat ng mga ganap nila hindi na nila sinasabi sa publiko at sa mga fans nila. Pero yan lahat ng mga ganap nila sinasabi nila para naman po ma-update ang kagaya natin ng mga fans nila at hindi lamang po yan. Ito rin po yung sign or simbolo na nagpapasalamat po sila sa atin dahil wala po sila sa takilya kung wala po tayo na sumusuporta sa kanila. Ayon po sa aking legit na source po ay grabe pala yung sweetest moment nila Paolo Avellino at saka si Yan Lim dahil Paolo Avellino at saka Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanilang performance, sa pangalawang performance sa California, ASAP California dahil pala yung kamay na nakuha kasi sa camera yung kamay ni Kim Chiu na talagang
paakbay sa likod ni Paolo Avellino at kaya lahat ng mga tao doon at mga nanonood po ay nagsisigawan at talagang pumapatok, talaga sakit na kilya. Kaya ang sabi ng mga fans, ito na talaga ang sagot sa ating mga tanong. At sila na talaga. Kaya kino-confirm na ng mga fans ang kung ano na talaga meron sa Kim Pao sa ngayon dahil sa mga galawan na hindi mo na mapipigilan. Isipin mo, kahit anong pagde-deny nila, kahit sabihin man nila na special lang sila, pero ang katunayan talaga, mayroon something na sa kanila. Kaya nga po, maraming nagsasabi na hindi lang nasasabi ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ang kanilang status dahil may mga project pa silang darating. At kung yun po ay malawas na sila, kung sakali lang, ay doon na po sila mag-start sa tinatawag na kanilang future. Yun po yung aking opinion. At sa mga may sariling opinion po dyan, comment lang po kayo para malaman po natin at may i-vlog po natin. Sa mga gusto pang malaman yung mga event ni Kim Pao dyan, mga event ng mga Kim Pao, i-comment nyo lang po para i-vlog po natin by the next time. Para sa lahat ng mga Kim Pao fans dyan, sana po suportahan po natin ang Kim Pao at maging solid po tayo. Huwag lang po masyadong mambas sa kapwa po natin dahil yan po ay hindi maganda sa pang-araw-araw natin. Isipin na lang po natin na sila din po ay kagaya nating tao at sila din ay nagiging inspirasyon na natin sa ating pang-araw-araw po. Kaya po, isang subscribe at share at like lang po, masaya na po ako. Hanggang dito na lang pong aking vlog at maraming salamat po. God bless po at ingat po tayo palagi.